Mga kakamping, asadong-asado sa bagong oposisyon daw na binubuo ni VP. Ni former President Rodrigo Duterte, si Digong at si GMA. My goodness. Asadong-asado kayo dyan. Ano ba? My goodness. Anyway, pag-uusapan natin yan maya-mayang konti lang, mga kutsero. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Ang gagawin nyo lang ay gamitin ng Sendwave. I-download nyo ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at sa iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code for the first time at nakapagpadala kayo using my promo code, Coach Jarrett, makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Ito pala. Ayan. Gawin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Nalilito na ako sa pinipindot ko sa soundboard ko. My goodness. Anyway. Ito na. Okay. Basahin natin tong balita. Galing ito actually kay Politico. Itong balita na to. Kanina lang nila ipinublish sa kanilang website. Ano itong balita na to? Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Bagong oposisyon. Arroyo Duterte Alliance still a force to reckon with, sabi ni Ronald Llamas. Okay, si Ronald Llamas po, mga kotsero, kung nakalimutan nyo na, siya yung POLA o Special Assistant for Political Affairs ni dating presidenteng Panot Aquino. Kaya mga kutsero, kung ano yung sasabihin niyan, malamang sa malamang, nasa pananaw yan ng mga kakamping. Yung mga pink tards. Ayan. So, ano ang sinabi niya? Panoorin lang natin, mga kutsero, yung kanyang sinabi. Yan ang balita niya. Okay. Pagbigyan, kasi wawa naman. O game. Ina, hindi naman tayo pinanganak kahapon, di ba? You were not born yesterday. At sabi nga ng lolo ni Michael, where hindi ka talaga pinanganak kahapon. Smoke, there has to be some fire. Yeah. Diba? Okay. We didn't start the fire. Yung mga lumalabas na yan. Pero hindi naman bago sa atin yan, Ina Michael, di ba? Matagal na natin pinag-uusapan yan. Isang taon pa Itong alignment, realignment na nangyayari na ngayon. Di ba? Yun yung nakikita natin ngayon Medyo matagal, ilang buwan nawala si former President Arroyo, di ba? Tumahimik siya. Tapos ngayon, biglang lumabas with a bang. Yeah, boom. Yun yung medyo may pagka-political statement, pero hindi lang political statement. Mukhang may nangyayari. At yan na yung gusto kong ipaliwanag na sinasabi natin dati pa na ito yung lumalabas na bagong oposisyon. Hindi lang sila nagsisimulang bumatikos, hindi lang sila nagsisimulang magbigay ng kritisismo sa mga polisiya at programa ni President Bongbong Marcos, nagsisimula na rin silang magbuo ng kanilang sariling grupo. Diba? Next year kasi halos kampanya na going into the midterm. Next month ay barangay election na. So kailangan nila magpakita na sila ay buhay pa. Kailangan nilang ipakita na sila ay politically relevant pa. Kailangan nilang ipakita na sila ay nagbubuo rin ng kanilang mga puwersa. At yun yung kahulugan nitong paglantad uli ni ex-President Arroyo, lalo na together with ex-President Duterte. Okay. So yun ang interpretation ni Ronald Llamas dyan. Bumubuo na raw ng splinter group yung grupo ng mga Duterte. Okay. Sige na lang. Sige lang, keep your hopes up. Ayan, yun ang sabi. Meron doon kasi Llamas observed the realignment of the formidable tag team of Arroyo and Duterte after being off the radar for a while, sabi. At yun nga, meron pa rin doon pinanggagalingan yung mga lumalabas na yan. Pero hindi naman bago sa atin yan. Matagal na natin pinag-usap. Actually,
in fairness to Ronald Llamas, matagal na ho talaga niyang pinopropaganda na na nabibiyak na ang unity. Actually, matagal na talaga niya sinasabi yan. Pero mga kutsero, syempre si Bongo, nagpaliwanag kung bakit nagkita si GMA tsaka si Digong. Ito yung kanyang paliwanag, no? Bongo says Arroyo urged Duterte to be active in politics again during the meeting. Yun ang gusto raw ni GMA. Bumalik daw sa politika. Okay. Ewan ko kung opinion lang ba yan o whatever. Sabi, Goss said the talk happened during an informal gathering over the weekend attended by Duterte, Arroyo, and former Senate President Tito Soto and Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay? Sabi niya, sa nasabing pagkikita, kinukumbinsi din ni dating Pangulong Arroyo si dating Pangulong Duterte na maging aktibo muli sa politika. Yun. Siguro dito nahugot ni Ronald Llamas yung sinasabi na bumubuo ng splinter group si GMA at si Digong. Baka dito yung nakita yung idea na yon. Na sa sinabi nga ni Bongo na kinukumbinsi raw ni GMA na tumakbo rin si Digong for 2025 senatorial elections. Malamang sa malamang. Well, we don't know. Hindi naman siya pwedeng ma-re-elect as a president eh. Isang beses ka lang pwedeng maging presidente sa Pilipinas. Walang re-election yan. So siguro sa lower positions. So either Senate or Congress or whatever. So baka yun yung pinag-uusapan nila. Alam nyo mga kutsero, I would say that Ronald Llamas should not hold his breath. Hindi po siya dapat mag-intay ng ganong katagal. Kasi mga kutsero, ang problema po kasi dito ay number 1, hindi pa po kasi basag ang unity. Hindi po basag ang unity mga kutsero. Sorry siya. In fact, bakit? Kasi mga kutsero, the unit team is composed of VP Sara, PBBM, and Senator Amy. That's it. In fact, sinabi po ni VP Sara yan nung huling nagkaroon ng kontrobersya, di ba? Sinabi nung June, yung kasagsagan nung Tambaloslos issue, di ba? Anong sinabi ni VP Sara? Sinabi ho niya mga kutsero na ang nagkumbinsi sa kanya na tumakbong vice-presidente ay si Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos on Thursday confirmed that she convinced Vice President Sara Duterte Carpio to run as President of Ferdinand Marcos Jr.'s running mate in the last year's national elections. In an event, Marcos affirmed Duterte Carpio's narration of the events that led to her vice presidency. Yan, totoo lahat ng sinabi ni Vice President Sara. Subalit hindi ko na naisip na angkinin pa o pag-usapan pa dahil ang mahalaga, nanalo naman ang dalawa na malalapit sa akin. Ang aking kapatid at ang kinakapatid ko na turing si Inday Sara. So, yun. Mangarap lang talaga kayo. Mag-aasa lang talaga kayo, mga kakamping. Ronald Llamas, aasa ka lang talaga na magiging bagong opposition to. Aasa ka lang talaga. Maniwala kayo. Hindi mangyayari yun. Alam nyo, mga kutsero, ang contrary to popular opinion, I would think si GMA ang sumusunod kay VP Sara. Marami nagsasabi na si GMA is may nabasa pa nga ako sabi mentor daw ni VP Sara si GMA or whatever. Alam nyo mga kutsero, hindi ako naniniwala doon. Bakit?
Kasi mga kochero, I would think na si GMA would be more interested about her political survival. So, kung makakatulong si VP Sara para sa kanyang political survival, why not, di ba? So, I would think, mga kochero, hindi, dahil dito sa friendship na meron si VP Sara kay Senator Amy, malabo po na tumawid si VP Sara sa splinter group. Malabo. And alam din naman po natin na si VP Sara pasaway sa kanyang tatay paminsan-minsan, di ba? In fact, di ba yun yung binabati ko sa kanya dati nung tumatakbo siyang VP? Sabi nung mga vloggers ng DDS, ang sabi, si Sara, parang hindi anak. Di ba? Ganon, di ba? Ang bastos-bastos, hindi sumusunod sa tatay. Ganon ang sinasabi. Oo. So, I would think na si VP Sara has her own she's a woman of her own mind. May sarili siyang desisyon, may sarili siyang pag-iisip, and I don't think if ever man maging totoo yung sinasabi ni Ronald Llamas na ito yung bagong opposition, I don't think si VP Sara will jump or will jump fence or will jump the fence sa kabilang kubol. I don't think so. Very crucial kasi na i-maintain yung alliance between VP Sara and Senator Amy Marcos. That's very crucial. For many reasons na hindi ko na lang sasabihin. For many reasons. Ngayon, mga kochero, si FPRRD, aminado din yan. Aminado din siya. Sinabi rin niya yan during his presidency na ang kanyang hindi na siya ay may utang na loob kay Senator Amy Marcos nung siya ay tumatakbong Pangulo. At hindi raw siya magiging Pangulo kung walang Senator Amy Marcos. Aminado siya dyan. Alam niya yan. So mga kochero, ito pa pala. So that's another point. Another point is this. Si PBBM, yung kanilang loyalty sa isa't isa, si VP Sara at si PBBM, mukhang tight na tight. Mukhang tight na tight tong dalawang to. Mukhang wala pang mahihirapan basagin tong alliance itong dalawang to Totoo yan, mahirap basagin niya kahit pasabugin nyo ng bomba. Yan, ganyan. Hindi yan, mahirap basagin to. In fact, dito sa kontrobersya ng intelligence funds, si PBBM pa yung isa sa mga pumoprotekta sa kanya, kaya siya nag-thank you. Si VP Sara, I want to express my heartfelt gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. and to several officials of the Marcos administration who stood by the office of the Vice President as it faced the storm of attacks on the 2022 Confidential Fund. So as far as the Marcos Duterte, yung alyansa ng Marcos at Duterte is concerned, or in short, the Uniteam is concerned, mukhang hindi ho yata mangyayari itong pinapangarap ni Ronald Llamas na bagong opposition. Hindi. Yan. So that's one point. Here's my second point. Okay. If, let's play the devil's advocate. Kung totoo na magkakaroon ng bagong opposition, sasakyan nyo ba? Sasakyan nyo ba, mga kambing? Bakit? Mga kutsero, tinan nyo yung players dito sa quote-unquote bagong opposition. GMA yan. Hate nyo si GMA. PRRD yan. Hate nyo si PRRD, mga kakamping. Kaya nyo sakyan?
Feeling ko hindi. Feeling ko hindi niya rin kayang sakyan to. Kahit, let's say, totoo na magkaroon ng bagong opposition or bumubuo ng bagong opposition tulad ng sinasabi ni Ronald Llamas. Kaya nyo bang sakyan? Magjo-join ba kayo dyan sa bagong opposition? Susuporta ba kayo kay Congressman Gloria Macapagal Arroyo na napakatagal na pinagmukhang masama ng Panot administration? Aangkla ba kayo kay FPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte? Angkla kayo dyan? Kahit na napakarami yung sinabing masama? Kahit hindi kayo happy nung siya ang Pangulo? Kahit na binibira niya si Leni Robredo? Ra-ride kayo? Hindi. I doubt. So, ibig sabihin, mga kotsero, bakit ko po hinighlight yan? Even if there is a new opposition, which is highly unlikely, I don't think it will happen. Feeling ko, I think walang opposition. Sila pa rin ang opposition, mga dilawang pink pa rin. Dilawang pink CPP pa rin. So, do you think sasakyan ng dilawang pink CPP si GMA tsaka si Digong? I don't think so. I think kung magkaroon man tayo ng opposition ngayon, it is a true blue opposition. True blue opposition, ibig sabihin, ito yung mga opposition na hindi tinitignan lamang ang politika. Diba? At true blue fiscalizer ng ating gobyerno. Hindi yung puro politika lang ang alam, yung puro papogi at puro paganda at puro drama lang at puro picture lang ang alam. But I don't think it will happen. Kasi mga kotsero, I don't think si GMA will compromise yung kanyang relationship kay VP Sara. I don't think she will do that. And I don't think si Digong, I don't think he will be interested to come back to politics. Although, I would think na meron siyang, kasi kung feeling ko hilig niya talaga ang politika, si Digong. But, I also have, feeling ko lang naman, di ko na makilala si Digong, pero ako feeling ko lang naman, na mukhang nag-enjoy pa siya sa retirement niya. So let's see, di ba? If it happens, it happens, di ba? If it happens, it happens. Pero, kung hindi, okay lang din. Wala problema dun. Pero, let's see. Mahirap pa rin yung sinasabi nilang yung bagong opposition. Mahirap. Lalo na kapag nanggagaling sa kanila, lalo na pag nanggagaling sa mga kakamping. Parang kasing parang kasing walang kredibilidad pag galing sa kakamping. parang lang talaga siya, may masama lang talaga siyang intensyon. Parang ganun lang. So, hindi ko alam kung sasakyan. And even if this becomes the new opposition, sasakyan ba to ng makakamping? Kaya nyo bang sakyan? Na ipaglalaban nyo na si Digong, ipaglalaban nyo na si GMA. Kaya nyo? I dare you. Anyway. So, ganito na po muna tayo sa video na ito, mga Coach Jared. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe dito po sa ating Coach Jared YouTube channel. Meron din po tayong Facebook page. Paki-follow na rin po yan. At I will see you in our next Coach Jared Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye.